morning sa ating lahat. Ang Diyos natin ay mabuti. Sa lahat ng sitwasyon sa buhay, masasabi natin na ang Diyos ay mabuti. Hindi siya nang iiwan, hindi siya nagpapabaya, at hindi nawawaglit sa isip ng Diyos ang kanyang mga anak. Amen po ba, mga kapatid? Awit tayo ng isang awit. Kung kayo ay nakaka-attend dati sa Sunday School, ay madalas pinapaawit ito. At binabanggit niya dito na ang Diyos ay mabuti sa lahat. Anong pa to? Meron siyang action song. O, kung alam niyo yung action song niya. Sabayan niyo po ako. Kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos sa lahat. Palakpak! Ipalakpak ang kamay, itaas at ikaway, sabayan ng hindag at tumaway-kaway. Ipahayag mo, kapatid, na kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Amen. Kay buti ng Diyos. Kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos sa lahat. Palakpak, ipalakpak ang kamay, itaas at ikaway, sabayan nyo ng hindag at kumaway-kaway. Ipahayag mo, kapatid, na kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Palakpak! Ipalakpak ang kamay, itaas at ikaway, sabayan nyo ng hindag at kumaway-kaway. Ipahayag mo, kapatid, na kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Amen. Praise the Lord. Yung mga naka-attend dyan ng Sunday School, alam niyo yung ano niyan, action song niya na sabi diyan ay kay buti ng Diyos. Kay buti ng Diyos sa akin, kay buti ng Diyos sa lahat. Amen. Tayo po ay manalangin muna. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, purihin po kayo, O Diyos, sa bagong umaga, bagong pag-asa, Panginoon, na ipinagkaloob niyo po sa amin, Lord. Napakabuti niyo sa aming mga buhay. At this day, O God, help us to appreciate the things you've done in our life, how good you are. At masasabi namin, Panginoon, na kayo po ay mabuti. Salamat, O Diyos, at gabayan niyo kami sa aming pag-aaral sa umagang ito, Panginoon. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. Good morning po sa ating lahat. At pumunta po tayo sa Book of Jonah. Sa Book of Jonah, makikita natin dyan kung paano naging mabuti ang Panginoon sa buhay ng isang tao na inutusan niya sa isang lugar upang sa ganon ay ibahagi yung mga salita ng Panginoon. Ay yung inutusan niya naman na yon ay isang matampuhin. Pero makikita natin na ang Panginoon ay naging mabuti sa lahat ng mga tao at sa sitwasyon.
Jonah chapter 1, verse 1, sa lipi ni Zabulon ay may isang lalaking Honas ang pangalan. Siya ay anak ni Amittai. Isang araw, sinabi sa kanya ni Yahweh, pumunta ka sa Ninive, ang malaking lungsod, at pangaralan mo ang mga taga roon sapagkat suko na sa langit ang kanilang kasamaan. Sa halip na sumunod, ipinasya ni Honas na magtago sa Tarsis sapagkat inaakala niyang malayo na iyon kay Yahweh. Kaya nagtungo siya sa Joppa at humanap ng barkong papunta ng Tarsis. Nang maibigay niya ang kaukulang upa, sumakay siya sa bapor kasama ng mga tripulante. Si Jonah ay isang propeta. Ang propeta po ay sila yung nagsasabi ng mga mangyayari in the future na mula ito sa Panginoon. Ibig sabihin, meron silang connection with the Lord. Sa panahon na yan ay direktahan na nakakausap nilang Panginoon. Ang Panginoon nagbibigay ng mga instruction sa mga propeta kung ano yung mangyayari in the future. At ito namang mga propeta ay sinasabi naman nila ito sa mga tao. At sa panahon na yan, itong lugar na Ninive ay sukdulan ng kasamaan. No? Nakakita kayo ng mga bansa na sukdulan na sa kasamaan. Halos wala ka nang makita na mabuting tao o mabuting ginagawa ng mga tao. Ito yon, si Ninive. Ang lugar na Ninive ay talagang sukdulan na ng kasamaan. Kaya sabi ni Yahweh, gugunawin ko na yung Ninive. Pero alam kasi ni Honas na mabuti ang Diyos. At alam niya rin na kapag ibinahagi niya yung salita ng Panginoon sa mga masasamang tao, at kapag narinig ito ng mga masasamang tao, ay magbabagong buhay. Gusto na ni Jonah noon na matupok na yan kasi ang sama-sama na yan. Ang sama-sama na ng lugar na yan. Minsan, makikita natin yung kaibahan ng isip ng tao sa Diyos. Ang Diyos, kahit na napakasama na yung lugar, kahit na napakasama na yung tao, nakikita pa rin ng Panginoon na merong something na magbabago sa kanila. Ang tao, ang nakikita natin minsan kapag masama na yung lugar na yon, masama na yung mga tao, wala nang pag-asa yan. Wala nang pagbabago yan. Ganun ang isip ng tao. Ngunit ibang-iba ang Diyos. Kaya inutusan niya si Jonah. Ngunit Jonah as pasaway na prophet, tumakas siya. Ang utos ng Panginoon pumunta sa Ninive. Ang sinakyan niyang barko ay pasalungat, papunta naman sa Tarsis, Tarsus na tinatawag. At nung nasa laot sila, ay ang Panginoon naman ay nakikita niya itong si Jonah. Meron yung dati narinig ko kay Kuya Eric, sabi niya, you can run from God, but you cannot hide from God. You can run from God, but you cannot hide from God. Kaya yung mga pastor dyan na tinatawag ng Panginoon sa paglilingkod, ay kahit na magtago pa kayo, kahit na lumayo pa kayo sa Panginoon, kahit natakasan pa ninyo yung mga ministry na ibinigay sa inyo, ay hindi ka makakapagtago sa Panginoon. At kahit na pumunta ka ng Taiwan, from Philippines, pumunta ka ng Taiwan, ay kapag gagamitin ka ng Panginoon dito, ay gagamitin ka. Kahit na lumalayo ka sa church, kung gagamitin ka ng Panginoon, hindi ka makakapagtago sa Panginoon. Darating yung panahon at ibabalik ka rin ng Panginoon, gagamitin ka pa rin ng Panginoon. Kaya itong si Jonah ay sige, takbo siya. Tumakay siya sa barko, to cut the story short, ang nangyari dyan ay nagkaroon ng malaking bagyo, unos. Yung barko ay paalutang-lutang na parang lulubog na. Kayong mga tripulante, sige, tinapon nila lahat ng mga mabibigat na karga ng barko. Si Jonah naman na nakasakay doon sa barko na yon, natutulog. At sabi ng mga tripulante, siguro may mga dito, may tao dito na nakagawa ng kasalanan sa Diyos. At labunutan sila kung sino yon. Napag-alaman na nila na si Jonah pala yun. Jonah, ano pang ginawa mo sa Diyos mo?
Tumakas kasi ako, inuutusan kasi akong pumunta ng Ninive. At anong gagawin namin sa iyo? Itapon niyo ako sa dagat. Magaling din si Jonah, no? Itapon niyo ako sa dagat. At nanalangin din itong mga tripulante na ito. Saan ba banda 'yon? Ito sa Jonas chapter 1 verse 11. Magandang basahin niyo itong buong libro na ito ng Jonas. Lalong lumakas ang bagyo. Ang picture nito, si Jonah ay inutusan ng Diyos papunta sa Ninive. Sumakay siya ng pasalungat na barko, doon siya sa Tarsus. Nakasakay na siya sa barko ngayon, nasa biyahe na sila. Lumakas ang bagyo, kaya si Jonas ay kinausap uli ng mga tripulante. Ano ang ibig mong gawin namin sa iyo para pumayapa ang dagat? Ihagis niyo ako sa dagat sapagkat alam kong ako ang dahilan ng nanggagalit na bagyong ito, sagot niya. Pinipilit sana ng mga tripulante na itabi ang bapor, ngunit wala silang magawa sapagkat lalong lumalakas ang bagyo. At nanalangin sila ng ganito, Yahweh, naway huwag niyo kaming parusahan o ibilang na mamamatay tao sa gagawin namin sa taong ito. Yamang kayo na rin ang nagpahayag ng dapat naming gawin. Pagkasabi nito, binuhat nila si Jonas at inihagis sa dagat. At bigla itong pumayapa. Talagang Sige, ituloy lang natin. Dahil dito, sinidlan sila ng matinding takot kay Yahweh, kaya't naghandog sila at namanata sa kanya. Si Yahweh naman ay nagdala roon ng isang dambuhan ng isda. Nilulon nito si Jonas, siya'y nanatili roon 3 araw at 3 gabi sa tiyan ng isda. Napakabuti ng Panginoon no? Yung lingkod niya na pasaway, na ayaw sumunod sa pinag-uutos ng Panginoon, ay pinabayaan niya muna na sumakay ng barko. Sige, maglayad ka muna. Sige, gawin mo muna yung gusto mo. Pero nung nasa kalagitnaan na ng dagat na kanyang paglalakbay, ay nagpadala na ng Panginoon ng reminder, ng palo, para sa ganun ay maramdaman na itong Jonas na ito na siya ay sumusuway na sa Panginoon. Kaya sa mga dating Kristiyano na lumalayo sa Panginoon at ginagawa kung ano yung gusto na lang nila gawin, tandaan niyo po, darating Panginoon, kakatagpuin kayo ng Panginoon. Na tulad ni Jonah ay ibabalik niya rin kayo sa nais na ipagawa sa inyo ng Panginoon. Mabuti ang Panginoon, nagpadala siya ng dambuhan ng isda, nilulon si Jonah, at 3 days, 3 nights andun siya, nagpipray siya doon. Humihiling siya sa Panginoon na marahil ay kaawaan siya o kaya ay gusto niyang magpatuloy sa paglilingkod. Yan yung kanyang prayer. To cut the story short, iniluwa ng isda si Jonah doon na mismo sa Ninive. Amen? Minsan may mga OFW na sa Pilipinas ay hindi sila nagagamit or ayaw nilang magpagamit doon sa church. At isinakay sila ng Panginoon ng eroplano papunta dito sa ibang bansa at makikita mo na sa ibang bansa naman ay doon sila ginagamit. Doon sila nagpapatuloy. Napakaganda kaya itong nangyari kay Jonah ay isinakay siya sa isang dambuhalang isda, iniluwa sa Ninive at doon ay nangaral siya. Jonas chapter 3, sinabi uli ni Yahweh kay Jonas, pumunta ka sa lungsod ng Ninive at ipahayag mo ang mga ipinagsasabi ko sa iyo. Nagpunta nga si Jonas sa Ninive, malaki ang lungsod na ito, aabutan ng 3 araw kung lalakaring pabagtas. Siya'y pumasok sa lungsod, pagkaraan ng maghapon, paglalakad, malakas niyang ipinahayag. Gugunawin ang Ninive pagkaraan ng 40 araw. Naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos, kaya nag-ayuno sila at nagdamit ng sako bilang tanda ng lungsod ng pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nang mabalitaan ito ng hari ng Ninive, bumaba siya sa kanyang trono, naghubad ng balabal, nagdamit din ng sako at naupo sa abo. At ipinasabi sa Ninive, ito'y utos ng hari at kanyang mga pinuno, walang kakain isa man, wala ring iinom. Makikita niyo yung nung narinig ng mga masasamang tao yung salita ng Panginoon, tinanggap nila ito at nagbago sila. At ang Panginoon naman ay
nabago naman yung kanyang inisip na yung kanyang gagawin, gugunawin sana ng Ninive. Pero ang Panginoon ay mahabagin sa sino mang bumabalik sa kanya, sa sino mang lumalapit sa kanya ay nawawala yung parusa. No? Kaya nga sa tayong lahat ay makasalanan, itinuring tayo na makasalanan. Sabi ng Romans, no, na for all have sinned and fall short of the glory of God, but the gift of God ay buhay na walang hanggan. John 3:16. Na dahil mahal tayo ng Panginoon, ang sino mang sumampalataya sa kanya hindi napaparusahan, no? Kundi mabibigyan ng buhay na walang hanggan. Napakabuti ng Panginoon, may mga second chance na ibinibigay sa atin. Pero wag naman tayong umasa lagi doon na gawin ko na ito, gusto ko na ito, may second chance naman. Masakit po mamalo ang Panginoon. Huwag niyo pong hintayin na kayo po ay paluin pa ng Panginoon. Jonah chapter 4. Hindi nagustuhan o nagbago yung mga tao, tumanggap sa Panginoon, naniwala sa Diyos. Verse 4, kita niyo naman tong si Jonah. Hindi nagustuhan ni Jonah ang pag-uurong ng Diyos sa balak na paggunaw sa Ninive at siya'y nagalit. Kaya't dumaing siya. Yahweh, hindi ba bago pa ako magpunta rito ay sinabi kong ganito nga ang gagawin ninyo at ito ang dahilan kaya ako tumakas patungong Tarsis. Alam ko, kayo ay Diyos. Itingnan niyo dito, ipinapaliwanag ni Jonah kung sino ang Diyos. Na kahit na masama yung kanyang pakiramdam ay binabanggit niya kung gaano kabuti ang Panginoon dito. At ito ang dahilan kaya ako tumakas patungong Tarsis. Alam kong kayo ay Diyos na mahabagin, Diyos na mapagpala. Alam ko ring matyaga kayo, punong-puno ng pag-ibig at madaling mapawi ang galit. Mabuti pang mamatay na ako, Yahweh. Ibig ko pang mamatay kaysa mabuhay. Kita niyo minsan, verse 4. Sumagot si Yahweh, anong ikinagagalit mo, Jonas? Walang kibong lumakad si Jonah. Pagpunta sa silangan ng lungsod at naupo, gumawa siya ng isang silungan at doon hinintay kung ano ang mangyayari sa lungsod. Pinatubo ni Yahweh sa tabi ni Jonas ang isang malagong halaman na nagbibigay ng lilim sa kaniya. Labis naman itong ikinagalak ni Jonah. Ngunit kinabukasan ang halaman ay ipinasira ng Diyos sa isang uod at namatay. Sumikat ng matindi ang araw at umihip ang nakapapasong hangin. Halos mahilo-hilo si Jonah sa matinding init. Kahit sinabi niya, mabuti pang mamatay na ako. Sinabi sa kanya ng Diyos, dapat ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman? Sumagot siya, oo, nagagalit ako. Ibig ko nang mamatay. 3 beses niya nang sinabi na gusto niya nang mamatay. Sinabi ni Yahweh, tumubo ang halamang iyon, lumago sa loob ng magdamag at namatay kinabukasan. Wala kang dyan, hirap. Ngunit nalungkot ka nang iya'y mamatay. Ako pa kaya ang hindi malungkot sa kalagayan ng Ninive? Ito'y isang malaking lungsod na tinitirhan ng mahigit na 120,000 katao na pawang walang malay. Yung mga tao na yon ay wala silang malay, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Binanggit yan ng Panginoon sa Biblia, na kung saan ay sabi ng Panginoon nung nakapako siya sa krus, sabi ng Panginoon, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. At kaya inuutusan tayo na ibahagi natin yung salita ng Panginoon. At ito namang si Jonah, nung nakaramdam siya ng hirap, ay nagagalit siya sa Panginoon. May mga ganyan din minsan na lingkod ng Panginoon. Kapag nakakaranas ng hirap ay nagrereklamo na sa Panginoon, Lord, ito ba yung nais mo? Lord, ang hirap namang maging pastor. Lord, ang hirap namang maging manggagawa. At punong-puno ng sakripisyo, ganito pa talaga. Pupunta ka sa church, mamamasahe ka, may offering pa. Ang dami pang mga iniutos ni pastor na gawin namin. Ganito ba talaga? Minsan mareklamo talaga yung mga lingkod ng Panginoon. Pero dapat bang ganyan yung ugali ng isang lingkod ng Panginoon? Puntahan nga natin sa 2 Corinthians 5:17. Kapag ikaw ay tumanggap na sa Panginoon, ano na yung dapat mong ginagawa o meron ka? 2 Corinthians chapter 5 verse 17 to 19. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 to 19.
Kaya ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya akong kaibigan, hindi na kaaway. At hinilang niya ako upang panumbalikin sa Kanya ang mga tao. Ang ibig kong sabihin, ang tao ay ibinibilang ng Diyos na Kanyang kaibigan sa pamamagitan ni Kristo at nililimot na niya ang kanilang mga kasalanan at pinagkatiwala niya sa akin ang balitang ito. No? Ang tao na nakipagkaisa kay Kristo ay isa na siyang bagong nilalang. Wala na yung dati. Ano ba yung dati, pastor, na pagkatao? Puntahan naman natin sa Ephesians chapter 5. Lapit lang dyan. Abanti lang kayo ng kaunti. Ephesians chapter 5 verse 1 hanggang 8. Yun na po kayo. Ephesians chapter 5 verse 1 to 8. Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na hain sa Diyos. Kayo'y mga hinirang ng Diyos, kaya't hindi dapat mabanggit man lamang sa inyong usapan ang anumang uri ng pakikiapid, karumihan, o pag-iimbot. Gayon din ang anumang malalaswa o walang kabuluhang usapan at pagbibirong hindi nararapat. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. Alam ninyo na walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang taong mapakiapid, mahalay o mapag-imbot, sapagkat ang pag-iimbot ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Huwag kayong padayan ni kanino man sa pamamagitan ng mga pangangatwirang walang kabuluhan, sapagkat dahil sa mga gawang iyon, ang Diyos ay napupuot sa mga suwail. Kaya't huwag kayong makikisangkot sa kanila. Dati, nasa kadiliman kayo, ngunit ngayon nasa liwanag, sapagkat kayo'y sa Panginoon, mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga taong naliwanagan na. Ito yung binabanggit niya kanina sa Corinthians, na kayo ay bagong nilalang na, ang nakipag-isa kay Kristo ay bagong nilalang na. Dapat hindi na nababanggit sa iyo yung mga malalaswang usapan, hindi magagandang biruhan. Dapat ang lumalabas na sa iyong bibig ay pawang pasasalamat sa Panginoon at lagi mo nang isinasaalang-alang kung ikaw ay nagsasalita, kung ikaw ay kumikilos, nalulugod ba ang Panginoon sa iyong buhay? Mga kapatid, ang paglilingkod sa Panginoon ay isang seryosong bagay na kung saan ay talagang sumusunod tayo sa ating Panginoon. Amen? Yamang kayo mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Tularan ninyo siya. Meron pang binanggit dyan si Apostle Paul na tularan ninyo ako sapagkat tinutularan ko ang Diyos. Amen? At alam naman natin, paano ba natin gayahin ang Panginoon? Paano ba nagmalasakit ang Diyos sa mga makasalanan? Hindi nabanggit sa bibig ng Panginoon na, o kayong mga makasalanan, wala kayong bahagi dito. Noong siya ay nag-ministry, no? Noong siya ay nag-ministry, for the Son of Man came to seek and save what was lost. Kaya nga si Mateo, nung nakaupo siya doon sa kanyang booth, sa kanyang upuan na naniningil siya ng buwis, na kung saan on that time ay gumagawa siya ng hindi maganda. Siya ay nandaraya sa mga tao. Dumaan ang Panginoong Hesus at tinawag niya ito. Sabi niya, sumama ka sa akin. Sumama agad si Mateo at mula roon ay nakarinig siya ng salita ng Panginoon na bago na yung kanyang buhay, na wala na yung dati. Alam niyo, mahirap din gawin yon na si Mateo ay isang tax collector na maaaring merong gawin hindi maganda sa kanya din yung kanyang mga kasamahan. Kantsawan siya dahil siya na ngayon ay sumusunod na rin sa ating Panginoong Hesukristo. Pero meron siyang paninindigan. Nung narinig niya ang Panginoong Jesus na tinatawag siya, sumunod siya. Hindi siya natakot, hindi siya nagalinlangan. Nagkaroon siya ng paninindigan na ito yung tama, ito yung dapat kong gawin. Mga kapatid, ganun din ho tayo sana. Magkaroon tayo ng paninindigan. Sa loob ng church, kapag ka
sinisiraan yung kapwa mo Kristiyano, manindigan ka na hindi yun pag-uugali ng isang Kristiyano ang naninira sa kanyang kapwa. Kapag ka merong kapatiran, merong isang Kristiyano na lagi niyang pinupulaan yung kanyang pastor. Ano ba naman yung si pastor? Napakahaba magsermon. Ano ba naman yan si pastor? Hindi man lang niya matawag yung kanyang mga pinsan para mag-church naman. No? Tanggalin na kaya natin yung pastor natin na yan. Kapag may mga tao na ganon, mga kapatid, manindigan tayo na hindi ganon ang nararamdaman at iniisip ng isang Kristiyano. Ang laging iniisip ng isang Kristiyano ay pagmamalasakit sa kapwa. Pastor man yan, Kristiyano man yan, or hindi man naniniwala sa Panginoon. Ang isang tunay na lingkod ng Panginoon, merong pagmamalasakit sa kanyang kapwa. Hindi siya naninira. Wala siyang sama ng loob. Marunong magpatawad. Naglilingkod sa Panginoon. Sumusunod sa Panginoong Hesukristo. Nagnanais na gumawa ng mabuti. Yan po yung mga patunay na ikaw ay Kristiyano. Kapag hindi pa, kapag meron ka pang sama ng loob sa iyong kapwa, kapag lagi mong nakikita yung mga negative things sa buhay at sa kapwa mo tao, tulungan ka ng Diyos, baguhin ka ng Diyos, gawin kang tunay na Kristiyano. Like gold. No, ang isang ginto ay pinaparaan sa apoy yan para makita yung kinang na totoong ginto yan. Kapag ikaw ay Kristiyano, ay inaasahan ng Diyos na ikaw ay totoo na ginto. Totoong Kristiyano. Amen po ba? Purihin ang Panginoon. Kaya't ang mga hinirang ng Diyos, hindi dapat mabanggit man lamang sa inyong usapan ang anumang uri ng pakikiapid, karumihan o pag-iimbot. Yung mga masasamang biruhan, mga kapatid. Akala nyo biro-biro lang, pero hindi tama yan na kapag ka nagbibiruhan na kayo ng malalaswang usapan o hindi magandang pagbibiruhan. Minsan kasi yung sobrang pagbibiruhan hindi na maganda. Minsan may na-offend. Minsan naman kung ano-ano lang yung lumalabas sa bunganga natin. Guard your lips. Guard your lips, mga kapatid. Kahit na sa trabaho, kung may mga nagbibiruhan at uusap ng mga malalaswang usapan, lumayo na kayo. Pastor, magkakatrabaho kami. Ikaw na yung gumawa ng paraan na huwag ka nang makitawa pa sa kanilang usapan o huwag ka nang makisawsaw. Minsan kasi pag nagbibiruan sila ng hindi maganda, nakikisawsaw din tayo, nakikibiruhan din tayo. Mga kapatid, paalala ng Biblia. Hindi mabanggit dapat ang mga malalaswang usapan sa tao na merong Diyos. Hindi ang mga biruan na hindi magaganda ay hindi dapat ginagawa. Ano pang sabi niya dyan? Sumasamba sa Diyos-Diyosan. Sapagkat ang pag-iimbot ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Yung mga Diyos-Diyosan na yan, hindi lang yan yung mga rebulto, hindi lang yan yung kahoy. Yan yung mga ipinagpapalit mo sa Diyos. Imbes na maglingkod ka sa Panginoon, imbes na meron kang time para sa Panginoon, ay mas inuuna mo yung gala kaysa maglingkod sa Panginoon. Mas inuuna mo yung mga bagay-bagay na pwede mo naman sanang ipagpaliban para sa ganun ay makapaglingkod ka sa Panginoon. Ang totoong lingkod ng Panginoon, ang focus niya, si Kristo. Hindi siya nakatingin sa mga negative things na nangyayari sa loob ng simbahan, sa kanyang kapwa-tao. Hindi yan. Ang Kristiyano, hindi yan nakatingin kay pastor na kapag nagkamali si pastor, ako na dyan, nagkakamali naman yung pastor nyo dyan. Hindi po. Last na nga lang na verse natin. Magtatapos na tayo. Hebrew chapter 12 verse 1 and 2. Hebrew chapter 12 verse 1 and 2. Yamang naliligid tayo, Hebrew chapter 12 po, verse 1 and 2. Yamang naliligid tayo ng makapal na saksi, iwaksin natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin, at tayo'y buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Kristo Jesus na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya at siya ring nagpapasakdal nito. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Yun si Kristo. Ituon natin yung ating paningin kay Kristo. Paano ba nagmahal ang Panginoong Hesukristo sa mga tao? Paano dyan ba inabot yung mga tao? Yung mga hindi karapat dapat na patawarin, paano ba pinatawad ng Panginoon? Yung mga hindi dapat mahalin, paano ba minahal ng Panginoon?
tumingin tayo sa Panginoon. Huwag kang tumingin sa pastor, huwag kang tumingin sa kapwa mo tao. Tumingin ka sa Panginoon at tulungan nawa ng Panginoon yung buhay mo ay maging karapat-dapat sa Panginoon. Minsan kasi lagi tayo nakatingin sa ginagawa ng iba eh. Nakakalimutan natin yung sarili natin. Ano naman yung part ko? Ano naman yung ginagawa ko para makapaglingkod sa Panginoon? Minsan lagi natin nakikita yung mga pagkakamali ng iba. Kumusta naman tayo? Kaya paalala ng Matthew, di ba? Chapter 7 na huwag kayong do not judge or you will be judged. Huwag kayong humusga. Ang Panginoon ang humusga. Do not judge. Do not judge because you are not judged. Ano, mga kapatid, focus yung paningin sa Panginoon. Paano nagmahal ang Panginoon? Paano umabot ang Panginoon? Paano umunawa ang Panginoon? Focus tayo sa Panginoon. Siya yung mabuting halimbawa natin. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po sa araw na ito. Pagpalain niyo po ang bawat nakinig ng inyong mga salita. Lord, hindi lang ito napakinggan, may sabuhay ito. At unti-unti, Panginoon, ay baguhin niyo po kami. Gawin niyo po kaming karapat-dapat, Panginoon. Kung mahilig pa kaming makipagbiro ng mga hindi magagandang pagbibiro, Panginoon, pagsasalita ng malalaswa, Panginoon, ay baguhin niyo po kami, O God, tulungan niyo po kami. Pinagpipray namin, Panginoon, ang mga Kristiyano na umalis sa paglilingkod at iba na yung mga focus nila ngayon, Lord. Hayaan niyo, Panginoon, na maibalik din sila, Panginoon. Tulad ni Jonah, Panginoon, ay binalik niyo sa kung ano yung purpose, ano yung ipapagawa niyo talaga sa kaniya. At gayon din ang mga kapatiran namin na ito, Panginoon. Tulungan niyo sila, O God, na magampanan nila kung ano ba talaga yung plano ninyo sa kanila, O God. At gayon na rin, Panginoon, ang mga churches, Panginoon, anumang pangalan ng mga churches na yan na kayo, Panginoong Jesus, ang itinataas, pagpalain niyo po sila at gamitin niyo sila, Panginoon. Lord, ang mga Kristiyano, Panginoon, na nanghihina, nawawalan ng pag-asa, mga tao, Panginoon, na may pananampalataya sa iyo, na sa oras na ito ay nanghihina sila, nalulungkot sila, Panginoon, at meron silang mga mabibigat na problema o pinagdadaanan, I pray, Panginoon, na punuin niyo ng kagalakan ng kanilang puso at makita nila na meron kaming Diyos na mabuti, meron kaming Diyos na tumutulong sa amin, meron kaming Diyos na kayang mag-provide ng lahat ng pangangailangan namin, meron kaming Diyos na kayang mag-solve ng mga problema, Panginoon, na aming pinagdadaanan. Lord, help us to see your power. Help us to see how good you are, na kahit kailan, Panginoon, na hindi kami nawawaglit sa inyong isipan, Panginoon. Ang tao lang kasi minsan, Lord, ang lumalayo sa inyo. At minsan nawawalan kami ng pagtitiwala, nakakalimutan namin kung ano yung kaya nyong gawin. But this morning, O God, please remind us, O God, how good you are, how powerful you are, who you are, O God. Hayaan yung makilala ka namin sa everyday na devotion namin, Panginoon, at pananambahan tuwing linggo. Hayaan ninyo na makilala namin kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran namin. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Muli po ay binabati ko po kayo. Good morning sa bawat isa. Kahapon nga po ay nagkaroon ng pinakaunang baptism ang Church of Christ Taiwan at binabati natin, wine-welcome natin sa family ng Panginoon si Sister Eileen Pimienta at si Sister Charlene Gorospe. At parehas na taga Cagayan na andito sila ngayon sa Taiwan at dito sila kinatagpo ng Panginoon. Nagpabautismo sila at nangako na susunod at maglilingkod sa Panginoon. Pagpalain sila ng Panginoon. Patuloy din po nating ipag-pray yung ipinapanalangin natin na ang Church of Christ Taiwan ay makakuha po ng church building. Makiisa po tayo sa pananalangin at kung kaya naman natin talaga na magbigay financially, tumulong, kinakatagpo tayo ng Panginoon, nasa sa inyo po yan. Hindi po namin kayo pinipilit, hindi ko po kayo ini-encourage na magbigay. Kasi ang tao na naniniwala sa Panginoon, kusang loob yan na nagbibigay. At pag nakita niyo yung pangangailangan ng church, natutuwa ako, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Kahapon may nagbigay ng Bible sa amin na church ito sa Taiwan. Ang pangalan ng church nila ay Taiwan International Church, TIC. At salamat sa Panginoon sa Biblia. Binigyan tayo ng mga Biblia ng New Testament. Meron din mga taga Door of Faith na nagdo-donate sa atin. May nagbigay na rin ng drum set na electric. May nagbigay din ng ng electric guitar. Sa Door of Faith din yan, sa Sincho naman. At yung drums ay galing sa Door of Faith Tunan naman. At meron din mga ibang kapatiran na nagpaabot na rin ng tulong. Financially, may nagbigay ng mga
ayon sa kanilang puso at nakaka 40% na tayo para mabuo yung pangbayad natin ng rent. At loobin ng Panginoon, in His time naman yan. At ngayon po ang Church of Christ Taiwan ay nagtitipon kami doon sa park. At napakaganda yung view, na-enjoy din namin. Bagaman may nagbabasketball dyan, may mga nagja-jogging dyan, may mga nag-uusap-usap dyan. Pero na-enjoy namin yung pagkakataon na makapag-focus kami hindi doon sa ganda ng lugar, ng building, kundi makapag-focus yung mga Kristiyano dito sa salita ng Diyos at sa Panginoong Hesukristo. Yun naman po ang mahalaga. Kaya pagpalain din kayo ng Panginoon sa mga churches na nag-send sa amin ng solicitation letter para sa kanilang mga church building sa Pilipinas. Loobin ng Panginoon na makapagsimula talaga ang Taiwan at mabuild ito at makatulong din kami sa inyo dyan sa bansang sa Pilipinas o kung saan man kayo. At ang mga Kristiyano naman ay talaga naman dapat ito na nagtutulungan. Wala sa pangalan ng church yan. Ang lahat ng tao na naniniwala sa Panginoon ay iisa tayo sa harapan ng Panginoon. Pagdating sa harap ng Diyos, hindi naman tatanungin niya ng Panginoon, saan church ka? Anong pangalan ng church mo? Sino ang pastor mo? Tatanungin ng Panginoong Jesus dyan ay kung paano ka nagtapat sa Kanya. At tayong lahat, we are the body of Christ. Nagtutulungan dapat, hindi ito nagsisiraan, kundi binubuhat natin ang bawat isa. Kapag sa panahon na tayo ay nanghihina, pinapanalangin natin ang buhay ng bawat isa po. Salamat sa buhay ninyo po at pagpalain po kayo ng Panginoon. Have a blessed Monday po sa bawat isa.